Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. Magandang gabi sa inyong lahat. So, another episode na naman tayo. Itong video na to ay, hello, magandang gabi. Shoutout ha, shoutout sa lahat. Shoutout. Di ba? Busy lang ako masyado. Ngayon pa December kasi, masyado akong busy. I'm so sorry kung hindi na ako makapag-shoutout. Diretso agad tayo dito sa topic. So, itong video na to ay pinadala ni Sir Chris Badajos, no? Yung top 5 ghost caught on camera. Hindi niya nakayanan ang tindi ng pagmumulto. Actually, meron pa nga akong dalawang video na exploration na na hindi ko pa ma-edit. Sobrang busy talaga. Di ba? Anyway, so ito yung video. Tingnan natin to, no? Top 5 ghost caught. Ito ay galing kay Goosebumps. Top 5. Ni-request ni Sir Chris. Kahit foreigner, pinatulang ko na. Para... Top 5 ghosts caught on tape. Ghost in the kitchen. Nagugulat na lang ang morning crew sa isang restaurant kung bakit tuwing papasok sila, lagi na lang magulo at madumi sa kitchen. At first, they thought gawa ito ng evening crew na hindi naglilinis at hinahayaan lang na makalat sa kusina bago umuwi. So they decided to check the CCTV and they were horrified with what they saw. I came in the morning, there was coconut all over here, there was peanuts over there, so all... Ba't pagka ibang bansa ang gumawa, compelling, no? Pag Pinoy ang gumawa, halata mong kabulsitan agad. All I did was watch a little bit, so just watch that area. Why? Why would it go so far? Why would I just fall down there? Just out of nowhere, bigla na lang nahulog ang ilang bagay na nakapatong. Pero ito ha, pwedeng gravity Pwedeng gravity yung may gawa nun eh. Ngayon, kung ang kwento katulad nung host, no? Ang kwento kasi nung host, lagi daw ba na ganun ang nangyayari? Tong salamin. Tama ha? May sinabi yung host kanina eh. Gulat na lang ang morning crew sa isang the kitchen. Nagugulat na lang ang morning crew sa isang restaurant kung bakit tuwing papasok sila. So tuwing laging nangyayari yon, saan niya nakuha yung istorya na laging nangyayari yon? Doon sa mismong or baka mamaya sinabi niya lang na laging nangyayari doon. O baka mamaya may isang insidente na ganun. Pero tingnan natin yung nangyayari. Lagi na lang magulo. Kasi kung yun lang na nalaglag na ganun, pwede kasing ang mangyari, gravity yun eh. Yung sinasabi niyang malayo ang tapon, 'di ba? Pag ganun kasi yung tapon eh. Pero tingnan natin, baka may iba pang mangyayari doon na basta dinidefy ang gravity, medyo bibigyan ko ng sa weight. kitchen. Pero pag umaayon sa gravity lahat, 'di ba? Malaki ang chance na hindi yun paranormal. At first, they thought gawa ito ng evening crew na hindi naglilinis at hinahayaan lang na makalat sa kusina bago umuwi. So they decided to check the CCTV and they were horrified with what they saw. I came in the morning, there was coconut all over here, there was peanuts over there, so all I did was watch a little bit, so just watch that area. Why? Why would it go so... Isa pa, no? Isa pa, hindi kasi nakikita yung part kung saan nanggagaling yun eh. Well, di ba? Pero kung ito ay CCTV overnight, pwede kasing yun eh. Pwede kasing gravity yung may kasalanan nun eh. Unbalance yung kinalalagyan ng... Kailangan makita dyan anong oras nangyari. Tapos yung pagkakalagay nung item na yun. Why? Why would it go so far? Why would I just fall down there? Just out of nowhere, bigla na lang nahulog ang ilang bagay na naaayon naman siya sa gravity eh. Pero tingnan natin kung meron pang ibang mangyayari. Papatong sa lamesa. Hindi ito simpleng nahulog lang. Hindi. Dahil mukhang itinulak ang naaayon siya sa gravity kasi nagtitilt muna siya eh. Tinan mo ha. mesa. Hindi
nagtitilt muna siya. Pwedeng gravity ito. Unless yung from baba, biglang tumalsik pataas yun. Hindi na hindi ko muna dinidiscount as paranormal. Ngayon na naman, kung maniniwala na naman kayo na paranormal yan, edi bahala kayo. 'Di ba? Decision nyo po yun. Ayoko pong kontrolin. Pero wag nyo rin kontrolin ang decision ko. Ito simpleng nahulog lang dahil mukhang itinulak ang mga ito ng may puwersa. Sa nidiskubre nila, tiningnan nila kung may kakaiba pa silang Yan. Baka meron pa iba. And surely, hindi sila nagkamali. So right, it's 2:53. So I was like, oh, let's get a different view. Let's go here. But the thing is, in the morning, you just see the here and the peanuts. And I was like, okay, well, I'll check it. But let's go a whole hour in advance, just in case. You're watching? Make sure you're watching the whole thing. Did you see what moved? The trash can moved. Isn't that crazy? Let's go back to 2. Oh my God, right? Hindi, in-skip nyo na eh. Hindi, in-skip mo na. Pwede kasing ang mangyari. Ito na naman, kukontra na naman ako, no? Bakit wala kayong video na nagmo-move itong trash can? So later on, I'm gonna search it and see if somebody... Kinumpara nila ang footage sa ibang anggulo from 2:53 a.m. to 3:53 a.m. Makikita na nagbago ang pwesto. Hindi, dapat nakikita nyo yung nakikita nyo kung paano yung gagalaw. Diba? Naiintindihan ko na magre-record lang yung CCTV pag may nakikitang movement. Pero the fact na yan ay gumalaw nag-teleport siyang ganon, hindi. 'Di ba? Ba't mo i-skip? Ba't mo ikukumpara yung magkaibang timestamp? Dapat continuous mong titingnan at makikita natin yun na unti-unting gumagalaw yung trash can. Yung nalalaglag nga na galing sa tokador na nakunan nyo ng footage na gumalaw eh. Bakit yan? Trash bin sa mo lang. kusina. Kahit wala naman ng tao sa loob ng wala eh. oras na yun. In-skip nyo ng time eh. Hindi. Is it the work? Isa pa. So yun na yun. Tatrabaho ka sa restaurant. Huwag mo agad isisi sa night crew kung madadatnan mong madumi. Wala, ito explainable ito. Kitchen. Tapos itong naman, ang nangyari dito, kaya nagbago yung position ng trash can, in-skip niya ng 1 hour gap. Bakit hindi mo ipakita yung footage ng video habang gumagalaw yan? Una ang CCTV. Wala, hindi. Dahil baka multo ang may gawa nito. Hindi. Reality slip. Lagpas 10:00 ng gabi, papauwi na si Art sa kanilang bahay. Just a few more turns and meters away from his home, he noticed something strange and he can't explain what happened. Guys, look. There's no one here. No one in this corner. Look at this. Still, nobody here. Look at my left camera. May nakatayo bigla. Oo nga, no? Oo nga, no? Pero, Left camera. so ito yung kotse, no? Still, nobody here. Saan ba to sa Tesla? Look at my left camera. Hindi, pwede may chance kasi na ito nakaka-capture ng camera mo eh. Walang tao Look at diyan, my left camera. Nung nakalampas ka na diyan, biglang may lumabas na tao. Na hindi lang na-capture ng camera mo. Kasi blind spot ng camera mo to eh. 'Di ba? Sabi niya kasi dito, tama ha. Look at this. Totoo naman to, real footage naman. So para maintindihan natin, ito kasi yung front camera niya, ito naman yung side camera. So ang argument niya dito,
wala daw nakatayo dito, di ba? Dito sa part na to. Still, nobody here. Nung dumaan daw to, biglang may tao nang lumabas. Yan na, biglang may tao na daw na nakatayo doon. At putol pa yung kamay, ano? Ay, hindi. Ano ba? Putol ba yung kamay? O putol nga yung kamay? Ang theory ko ito, ang nangyari kasi dito, men, ito, di ba wala dito, no? Wala nakatayo doon. No. Nung pumunta ka na sa blind spot, biglang may lumabas na tao. This corner. Kaya tuloy nag-register na siya dyan. Pwede may mangyari. Hindi siya paranormal. Hindi siya paranormal. Tinan mo ha, multiple screen niya. Look at this. Kung multiple screen, Still, nobody here. diba, walang nakatayo doon, natabunan na siya eh. Pwede nung time na natabunan na siya, biglang lumabas yung tao. Paglabas ng tao, naglakad na siya, malapit na siya sa'yo. Ang ng gap eh, bago siya lumitaw eh, may space siya eh. Hindi siya paranormal for me. Di ba? Hindi siya paranormal. May chance na pwede siya lumabas eh. The moment na nawala na sa range ng camera mo yung kanto. Anyway, pagpatuloy natin to. Next. Daan. Pagliko niya, makikita mo na wala namang tao sa daan. Kaya naputol na ng video eh. Pagdating niya sa dulo ng kalye, bago siya kumaliwa sa daan, bigla na lang lumabas ang isang lalaki sa tabi ng kanyang sasakyan. As if he just popped out of nowhere. Kapansin-pansin din na wala itong mga daliri sa kaliwa niyang kamay. Malay mo naputulan ng hindi naman paranormal na may tao kang makitang walang kamay eh. Sabi ng iba, he could be a ghost that tragically died in that crossing. But what do you think? Is he a ghost that is still wandering from the place where he met his final demise? Or is it just another glitch in the Matrix? Ikaw na ang humusga. May gap. Next. Inimbestigahan ni Binchu ang isang haunted hotel sa Kashiwa City, Japan. Pinayuhan na siya ng mga lokal sa lugar. Kapag pumasok ka sa hotel na to, you will be cursed. Ang hotel ay inabandona noong 2009 matapos magpakamatay ng mag-asawa na dating may-ari nito. Ang sabi sa kanya ng mga tao, naninirahan pa din ang kaluluwa ng mag-asawa sa hotel at may balita pa na mas malakas ang pagpaparamdam ng mag-asawa sa dati nilang kwarto. Sinimulan ni Binchu ang pag-iimbestiga sa kalagitnaan ng gabi. Madilim at halos lamunin na ng mga damo at halaman ang hotel. Isa-isa muna niyang pinasok ang guest rooms. Sa loob ng kwarto, nadatnan niya pa ang mga gamit dito na nakabalot sa puting tela na lalong nagbibigay kilabot sa lugar. Matapos niyang puntahan ng ilan sa mga kwarto, hinanap na niya ang kwarto ng mag-asawa. Habang nasa labas, may kakaibang tunog siyang narinig. Ano? Parang aso lang yun. Ito daw ay parang tunog na nanggaling sa radyo, ngunit hindi niya alam kung saan mismo nanggagaling to. Habang ine-explore niya ang gusali, nakita niya ang nakahiwalay na shed na kinukubli ng kakahuyan. Sa kanyang pagpunta doon, nakarinig siya ng ingay na parang may nakasunod sa kanya. Wow. もうやだなこういうの。いて。なんか誰かが壁を描く。ちょっと待って。
Sinundan niya ang ingay at dinala siya nito sa likod ng shed. And strangely, sa pagitan ng mga pader, may makipot na daan papunta sa isa pang kwarto. He squeezed himself in a tight space to get into the room. At dito niya nalaman na ang kwarto na ito ay ang kwarto ng mag-asawa na dating may-ari ng hotel. Dito na niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Ang hindi niya alam, may mangyayari dito na hindi niya malilimutan.誰かが来るみたいな音鳴ったんですけど。何の音？ Wala eh, puro random sound lang eh. Forward natin Nagulat siya sa narinig niyang malakas na kaluskos na nanggagaling sa likod. Mata kanino o anumang takot niya. Halos napahiga na siya sa sahig. may lumitaw, no? Hawak sa likod niya. Sa takot nga, niya, no? halos napahiga na siya sa sahig. Kung kanino o anumang kamay yun. Sana tinutukan niya ng video. Usually, pag ganito, no? Malay mo, totoo naman. Diba? Pero usually, pag kasi ganito, vlogger ka, alam mo na, diba? Alam mo na kasi, pag vlogger ka, ano eh. Alam mo yon, madaming kabulshitan ang pwedeng gawin. Pero malay mo, totoo naman. Ngayon, kung pwedeng pekin, pwede. Lalo na kung may kasama siya na hindi naman natin nakikita sa video, di ba? Parang may intensyon na saktan siya. Matapos nito ay agad niyang kinuha ang camera at pinuntahan kung saan nanggaling ang kamay. Ngunit wala naman siyang nakita. After this spine-chilling encounter, tinapos na niya ang pag-iimbestiga. Did he capture one of the owner's ghosts? Kung ano man ang nangyari nung gabi na yun, ito ay mananatili na lang misteryo para sa kanya. Photo bomber. Hindi ako mahilig mag-post ng mga photos dahil madali silang i-manipulate at i-debunk. But this one photo I'm going to share, I find it intriguing. Nagbakasyon si Kini kasama ang kanyang 3 girl best friends sa Mexico. Taba nila. Pagdating nila sa hotel room, patay ang ilaw at gamit lang ang flash ng disposable camera. Nagpicture Gumagamit pa ba nun? However, pagbalik nila sa bakasyon, Pero pagka yung disposable camera na yun, yung film, mas compelling yun eh. Diba? pinaprint nila ang mga pictures, and what they saw made their blood run cold. There's an ominous black figure of a woman in the doorway just behind them. Di ba reflection lang ito? Salamin ba ito? Reflection lang ito eh. Baka salamin niya nasa likod nila. Reflection lang ito kasi kung makikita nyo, itong tao na to, paredolyo ito eh, yung mukhang mukha na to. Yung may mukhang ganyan. Tama ba? Ay, hindi siya reflection, no? Oo nga, no? Wait lang, i-filter natin, ha? Ay, hindi pala to. Ano ba malalagyan ng filter? Filter. Oo nga, no? May mata tsaka, ano? Pero may light kasi sa likod niya eh. So meaning hindi siya hindi siya tinatamaan siya ng ilaw, nagka-cast siya ng shadow. 'Di ba?
Pero kung talagang tatlo lang sila dyan, sino nga naman yan, ano? Pero solid siya eh. Ibig sabihin, tinatamaan siya ng shadow eh. Ay, ng light eh. Kasi yung likod ng buhok niya may light. Ito ay may maitim na mga mata at creepy evil smile. Oo nga, no, may mukha nga. Bukod sa kanilang apat na magkakaibigan, wala namang ibang tao doon. Bukod sa nasa loob sila ng kwarto. Wait lang, apat sila, di ba? Apat sila, 1, 2, 3. Tapos may nagpipicture. Wala namang ibang... Ito kasi, pwede mangyari, ito bang kulot yung nagpipicture, whatever. Pero creepy siya. Creepy siya. Pero solid kasi ito. Pwede kasing salamin ito na reflection ng buhok ni ate. Tama ba ako? Pero ba't ito sa isa, walang whatever. Tao doon. Bukod sa nasa loob sila ng kwarto, nakalock din ang pinto. Kaya sino o ano itong nakuna nilang... Parang reflection siya ng ilaw eh. Nagkataon lang na may parang paredolya na may muka. Ito. Diba? Na-establish ba na ano, na ito ay doorway? Bintana ito eh. Bintana ito na may glass. Ang kwento, di ba, nakalock yung pinto. Ay, paano mukhang bukas ito? Reflection ito ng buhok nito ni ate. Yan. Na nagkaroon lang ng paredolya na... Kasi kung iisipin mo... Kasama sa kwarto nung gabi na yon. Yung sinasabi mong may muka, pwede kasing formation lang ng details ng buhok ni ate nakatalikod. Salamin ito, feeling ko. Ikaw na ang Ayan, bahalang... Ngayon yung nagpormang mukha niya, pixelation na lang yata to siguro eh. Na paredolya ang lumabas. Pixelation na lang ito. Ngayon, kung bakit bakit talaga may mukha, kahit nga may mukha naman talaga eh. Kasi na psychological priming na tayo na may mukha. Yan din yung sinasabi ko, di ba? Humusga. Telephone number. May phone number daw na pwedeng tumawag sa mga patay? Urban legend lang ba talaga o talagang nangyari sa totoong buhay? Ni-retrace ng team ang pinagmulan ng alamat. Noong 2005, isang horror short na kasama sa movie episode kung saan gumagamit ang mga estudyante ng Kokuri-san o Japanese Ouija board para humingi ng phone number to the dead. At dito nagsimula ang lahat. Kokuri-san, Kokuri-san, irashaimashitara, hanhe o sumi kudasai. 次何聞こうか。何かある？今日はもう特にないな。ネタ切れ。指も疲れたし、釣りそう。ゆきえは？さ、幽霊と話せる電話番号って知ってる？何それ？いや、東京に住んでる友達に聞いたんだけどさ、なんかその電話番号にかけると幽霊と話せるらしい。幽霊と？何話すの？いや、これじゃんこれ。こっくりさんと同じで何でも答えてくれるんだって。嘘？電話で？待って、こっくりさんはさ信じてるくせにこれ疑うの？あるんじゃないかな。科学が発展したみたいにさ、こういうのも時間とともに進化していくんじゃないかな。そうそうそう、そういうもんそういうもん。こっくりさんよりいろいろ。Or こっく natin. りさん、こっくりさん。 Ito naiintindihan. Yung ibang video. Kabulshitan niyang pagkaganyan. Next. Tagahan ang nakunan niyang photo sa isang abandonadong bahay. Ang litrato ay may silhouette figure ng lalaki sa loob ng bahay. Nakatingin at tila pinagmamasdan lang ang Paredolya! lang nakuha. あれじゃないか、写真に写ったやつ。写
写真の場所ってここだね。 The location of the photo is here. そうだよ。手紙に載ってたやつってこれでしょ。ここだよ。そうじゃこれだよね。 Pag Japanese, wala akong tiwala eh. Diba? So, puro Japanese na ito. Whatever, no? So, yun lang muna ang nagmamadali lang po kasi ako. May gagawin lang ako eh. Babawi ako sa susunod na. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.